Praise God, magandang umaga po mga kapatid. Ito po yung abang lingkod, Pastor Jamal Berino po ng Lord's Flock Sanctuary. At sa umaga pong ito gusto ko pong magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At ito po ay basahin natin from the Gospel of St. Luke chapter 8 verse 22 to 25. At ito po yung sabi ng Bible. One day Jesus said to His disciples, "Let's go over to the other side of the lake." So they got into a boat and set out. As they sailed, He fell asleep. A squall came down on the lake so that the boat was being swamped, and they were in great danger. The disciples went and woke Him, saying, "Master, Master, we're going to drown." He got up and rebuked the wind and the raging waters. The storm subsided, and all was calm. "Where is your faith?" He asked His disciples. In fear and amazement, they asked one another, "Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey Him." So mga kapatid sa Panginoon, may mga bagay tayo nakakalimutan, kapares po ng mga disciples, at kapares po ng ginagawa ng isang guro, ng isang teacher sa school. Pagkatapos po niyang mag-lecture, pagkatapos niyang ituro lahat, pagkatapos niyang isulat sa pisara, tapos niyang ipakopya ito sa mga estudyante niya, of course, meron itong pagsusulit. So, pagkatapos, kung babalikan natin yung Luke chapter 8, beginning verse 1, meron pong itinuturo ang Panginoong Hesus sa atin. Meron po siyang isang parable of the sower. So, ang linaw po ng sinabi ng Biblia, yung itinatanim at yung binhi na yun, the seed is the Word of God. At yung binhi na ito, which is the Word of God, kinakailangan po itong maitanim sa matabang lupa. Ngayon, kung ito po ay maitatanim sa matabang lupa, ito po ay uusbong. At ang sabi ng Biblia, meron pong binanggit ang Panginoong Hesus, ito po ay magbubunga ng marami. Mag-aani ng marami. So mga kapatid ko sa Panginoon, pagkatapos nilang tumanggap ng aral, ang sabi ng Panginoong Hesus sa verse 22, "Let's cross to the other side of the lake." Pupunta tayo doon sa kabilang ibayo. At ang ginawa po ng mga disciples, sila po ay nag-umpisa na pong maglayag. At habang sila po ay naglalayag, dumating po ang unos. At hinahampas po sila ng malalakas na hangin, hinahampas po sila ng malalaking alon, at halos mapuno na po ng tubig ang kanilang bangka. At ang sabi ng Biblia, ginising nila ang Panginoon, Panginoon, hindi nyo ba alam, lulubog tayo, pwede tayo mamatay dito." And then, ang ginawa ng Panginoong Hesus, nagtaas ng kanyang kamay, at ang sabi dun sa hangin, ang sabi dun sa dagat, tumigil ka, hangin, pumayapa. So, ang sabi ng Biblia, the storm subsided and all was calm. So, may mga bagay pong nakalimutan ng mga disciples. And I would like to share with you the 3-letter P. 3 letter P na nakalimutan ng mga disciples. The first letter P is the promise of God. Pastor, paano natin malalaman kung ano yung pangako ng Diyos? Malalaman natin ang pangako ng Diyos if you will read the Bible. The promise of God is the Word of God. So, pag sinabi po ng Panginoong Hesus, this is the Word of God, it is a promise. Ang Diyos natin, ang tawag sa Kanya, a promise-keeping God. Amen. A promise-making God, and at the same time, a God promise-keeping God. Para mali yata yung English ko dun. Promise-keeping God. Amen. Promise-making God, promise-keeping God. Kapag siya po'y nangako, hindi kapares ko, hindi kapares ng tao, siya po ay tumutupad sa kanyang pangako. So, Pastor, ano yung pangako ng Diyos doon? Sabi ng verse 22, "And Jesus said to His disciples, let's cross to the other side of the lake." Tumawid tayo sa kabilang ibayo, and that is a promise. That is the Word of God. So nakalimutan nila yung sinabi ng Panginoong Hesus na tumawid tayo sa kabilang ibayo. Nakalimutan yata nila yung sinabi ng Panginoong Hesus. Yung salitang, yung kataga na tumawid tayo sa kabilang ibayo. So that is a promise of God. Kapag sinabi ng Diyos, maghintay ka, magbantay ka, because the Word of God, it shall come to pass. Amen. So nung sinabi niyang tatawid tayo sa kabilang ibayo, huwag kang maingay, huwag kang magulo, huwag kang umangal.
Stop murmuring. Stop cussing. Just listen and believe the Word of God. Obey the Word of God. Kaya po, nangyari, yung nakalimutan nila na ang Diyos natin ay Diyos ng mga pangako, at nakalimutan nila ang Diyos natin na nangangako ay isang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Amen. Nung sinabi niyang tatawid tayo, gagawin niya yun. Nung sinabi niyang, I am the God that healeth thee, He is indeed a great physician, no other. Sabi ng Exodus 15:26, He is the God that healeth thee. And that is a promise. Nung sinabi niyang, don't worry, I will provide everything you need. All things. Sabi ng Philippians 4:19. Amen. According to His riches in glory, I will supply all your needs. Everything. Doon pa sa all things na yun, kasama ba ang pera doon? Yes. Doon pa sa all things, kasama ba yung kagalingan doon? Yes. Doon ba sa all things, kasama ba lahat ng pangangailangan ko? Truly indeed, kasama yon. So, tignan niyo po mga kapatid. The Word of God is a promise of God. May pangako po ang Diyos, kapares ng pangako ng Diyos kay Moses, tatawid kayo sa isang tuyong landas. At yung dagat, kung kinakailangan hatiin, gagawin ng Diyos sa iyo. So, ang ginawa ng Panginoong Hesus, ito po'y ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Moses, sila po ay tumagos sa isang dagat, at yung tubig ng dagat, ito po ay nasa gilid. Nagmistulan pong pader, nagmistulan pong isang pader nga po yung tubig, at nakikita po ng mga Israelites, at nakita po nila, ang sabi ng Biblia, may alikabok yung kanilang nilalakaran. Ni katiting na basa, ni bakas ng tubig, wala po silang nilakaran. Lahat ng tubig umahon. Amen. So that is a promise of God. Kapag sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. It shall come to pass. Amen. So the second letter P is the presence of God. Wait a minute. Nakakalimutan ng mga disciples kung sino ang nandoon. Amen. Kuminsan po, pagka nasa bagyo na, mahirap nang ma-recognize ang Panginoong Hesus. Amen. Kuminsan nahihirapan na tayong i-recognize ang Panginoon dahil sa bagyo. Dahil sa bagyo ng buhay, kuminsan nahihirapan na nating i-recognize kung sino nga ba ang kasama natin. The presence of God is right there on the boat. The presence of the Lord God is there with His disciples. So, nandun po yung presence of God. Naalala ko po tuloy yung panahon po ni Daniel, ni Prophet Daniel. Alam niyo ba nung panahon ni Prophet Daniel, kung mayroon man pong pinakaligtas na lugar, wala pong iba kundi yung kulungan ng mga leon. Bakit po? Yung nandun si Daniel, andun po ang presence of God. Amen. At yung panahon po ng tatlong kabataan, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Kung mayroon mong pinakaligtas na lugar ng panahon ng tatlong kabataan, wala pong iba kundi yung pugon. Why? Because the presence of God is with them. Amen. Kaya pala, totoo pala yung kinakanta natin, kasama natin ang Diyos. Hindi ako matatakot. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. At yun po yung nangyari sa kanila. Bakit? Naligtas sila because the presence of God is with them. Sa gitna ng problema, gusto ko pong pasalamatan saglit ang aking Panginoong Hesus. Gusto ko pong purihin ang Panginoon dahil siya po ang Diyos na hindi lamang po dumarating, hindi lamang po idinadako ang presensya niya sa oras ng kagalakan, sa oras ng katagumpayan ng buhay ko, dahil ang presensya po ng Diyos ay laging nasa atin sa tuwing tayo po ay may unos, may bagyo, may suliranin na kinakaharap. Amen. The presence of God ay lagi pong nasa atin. Kasama natin ang Diyos. That's why He is called Emmanuel, God with us. And that is a promise from the Father. Amen. Ito po'y pangako ng Diyos. Ito po'y sinabi. Inireveal po ito ng Diyos kay Prophet Isaiah. His name will be called Wonderful Counselor, the Prince of Peace, the Everlasting Father, the Almighty God, the first and the last, the Alpha and the Omega, from everlasting to everlasting. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. He is the Lord God Almighty. Dahil sa kanyang presensya, wala pong kapangyarihan dito sa lupa na hindi niya kayang labanan. Amen.
So, the promise of God, the presence of God, and then the third letter P is the power of God. Lord, 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 we are about to drown. Hindi ko po alam kung marunong lumangoy yung mga disciples. So, tignan nyo po, ginising nila ang Panginoon at wala pong ibang sinabi at ginawa ang Panginoong Sus kundi magtaas ng kamay. Peace, be still. Amen. Peace, be still. What a power. What a glorious God. What a powerful Savior. Kaya kita niyo po, nagtaas lang, nagunat lang ng kamay, sinaway ang hangin, sinaway ang dagat. Ang sabi ng Biblia, the storm subsided and all was calm. Tumahimik, pumayapa ang dagat at nagangalit pong hangin. So tingnan niyo po, kaya po pala tinatawag natin siyang King of Kings and the Lord of Lords. He is the King among the kings. Hindi po siya kasama sa kalipumpunan ng mga hari na pinili at ikaw na magiging hari ng mga hari. No. From the very beginning, from everlasting to everlasting, He is the beginning, He is the end. He is the Alpha and the Omega, the Holy One. Blessed be God. Wala na pong iba. So, kung siya po ang King of Kings, there is no power, there is no authority na hindi niya kayang kontrolin. Amen. Kaya po pala ang tawag sa kanya ay King of Kings and the Lord of Lords. The sovereign Lord, the sovereign power belongs to our God. Amen. So, they forgot the promise of God, they forgot the presence of God, they forgot the power of God. In our life, kapag nakalimutan din po natin ang tatlong letter P na ito, maaari tayong magkaroon ng takot. With fear and amazement, sabi ng mga disciples, sino itong tao na ito? He rebuked even the wind and the raging waters, and they obey Him. Amen. Why? Because He is the King of Kings and Lord of Lords. Nangatal po sila sa takot, nangamba sila, nagduda, nag-alala. At ganyan po palang pwedeng mangyari sa isang tao kapag nakalimutan natin yung promises of God, the presence of God, and the power of God. He is Almighty. He is powerful indeed. Hallelujah. So I hope and I pray na ako po ay nakatulong sa isang tao. And I hope that this will be a message from the Lord, especially for you. God bless. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoong Isus, salamat po sa umagang ito. Salamat o Diyos sa hiwaga ng mga salita. I-bless mo po, Panginoong Isus, ang lahat, Panginoon, ng mga inabot ng pangangaral na ito, pagbabahagi ng mga salita. Ang lahat ng ito, Panginoong Isus, ay aming kahilingan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen and amen. God bless us all. Hallelujah.